Alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ho ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yung panahon na yun, tandaan po natin kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yon, sorry, excuse my language, English yan, may bayag! Una po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam niyo, ito hong pagpipirma na ito lang ho yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay, kung saan ka makokontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan, Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito, mga mahal kong kababayan. Tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Senator Robin, bago po may tanong po dito, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba may possibility, if ever in the future, may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam na naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest pa po. Hiniling po namin yan, gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yun. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon na kaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo
Alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo ho, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat, bago nila kunin, dumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo ni Digong, kami po yun. Hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. At nainis ako doon sa sinabi kanina, bakit daw 300,000 lang tayo? Alam nyo, mga kababayan, sa eleksyon, ang ginagastos, bilyon. Buong Pilipinas, meron po yung tinatawag na binibigay ang gobyerno para sa campaign. Ha? Binibigay po yan para information campaign. Alam nyo po ba dito, isang poster lang sila. Umiikot po, wala pang budget yan. Kanila lang, bulsa lang ho. Pero nakakuha na sila ng 300,000, ibig sabihin. Siguro kung binigyan niya ng billion na budget, baka lumagpas po ng 35, baka 100 million yan. Kaya ho yung mga walang sense yung mga sinasabi, mga nagpapanggap ng mga super talino. Pambihira kayo. Hindi nga kayo maka 12,000. Eto, ilan lang po? 4 months? 4 months, 300,000. Naka-coaster lang ho sila. Isipin nyo yun. Kaya, mga mahal kong kababayan, ito pong ginagawa namin. Makikinamin na ho ako. Dahil ang totoong mga bayani dito ay sila. Sila hong mga nakikita nyo sa harap na kasama ko, yung mga nasa likod ho ng camera. Sila ho talaga yung mga lumalakad. Makikinamin lang ho ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Lahat po kami dito nandito kasi mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. At alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ho ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Minsan lang. Yung mga bansa na kinakatakutan ng mga leader, nirespeto tayo. Nandiyan ho si Putin. Nandiyan. Si Xi Jinping. Nandiyan po si Presidente ng Amerika ngayon. Nakalimutan ko. Kinampanya ko yan pero hilig sa gera. Si Trump. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yung panahon na yun, tandaan po natin kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yun, sorry, excuse my language, English yan, may bayag! Duterte! 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 Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil noong mga panahon na yun,
napakasarap maging Pilipino. Bilang panghuling salita, mga mahal, hindi, ngayon lang ho baka naman mahirap yung panghuli, mami. Para lang ho dito. Minamalat na rin ako, kakasigaw pa. Bilang panghuling salita, mga kababayan, tandaan po natin, si Digong ay isang Pilipino na ikinulong sa ibang bansa. Iyan po ay pagyurak sa ating pagka-Pilipino. Kaya anong kulay mo ngayon? Kaya dilaw ka, pink ka, pula ka, o itim ka, tandaan po ninyo, Pilipino ka. Maraming salamat.